Bakit kailangang maging matigas ang ulo mo, Daoyusu? Ang Chaos Bottle ay ang pinakaunang likha ng Diyos sa simula ng kalawakan. Ibigay mo na ng maayos. Sa ngalan ng dakilang Dao Ancestor ng Taiking. Nangako ko na hindi masasira ang iyong kaluluwa. Bigyan ka ng pagkakataon na muling makalipas sa siklo ng buhay. Kingsu, ikaw ang pinakamatigas sa mga matanda, ang pinakakaloko. Si Su Qingning ay nag-alok ng kayamanan at humingi ng patawad. Hindi ka karapat-dapat sa ganitong banal na bagay. Dahil hindi patas ang kalangitan at ang daan. Dahil kayong mga sakim at walang pakundangang. Nanghihimasok sa mahina gamit ang lakas. Ako ang magpapakain sa inyo ng kapwa-patay. Dapat magmadali na. Baka muling magyelo ang ibabaw ng tubig. Sakit na sakit hanggang buto na ito. Ay! Anong nangyayari? Nasaan ang tubig na kinuha ko? Ano itong bagay na ito? Ibinigay ito ng mayayamang tao. Hey hey! May tubig na pumapasok, hahaha. Ano ng sitwasyon nito, tumigil? Naiintindihan ng boteng ito ang sinasabi ko. Ilagay ang tubig at huminto. Baby, ito ay isang natagpuang kayamanan. Huwag na huwag ipakita ito sa iba, Hala, bakit naging matamis ang tubig na ito? Sobrang saya. Talagang mas kahanga-hanga pa kaysa sa tiyaan ni Ginoong Buwan. Kung ibebenta ko ang tubig na ito sa Zhao Mansion, hindi na ako mag-aalala sa buhay na ito. Ginoong Wei, napakaaga niyo namang bumangon. Shaijen, bakit ka nandito sa umaga, nagmamasid-masid? Ginoong Wei, nandito ako para magdala ng balde ng tubig sa Wangfu. Tingnan nyo, umalis na kayo. Hindi sanay ang aming Ginoo sa ganitong mapait na tubig. Samantalang maaga pa. Pumunta ka sa ibang bahay, tingnan mo kung sino ang kulang sa tubig. Ginoo, tikman mo lang ito. Isang tikim, iba ang tubig na ito kumpara sa dati. He, ikaw batang ito. Bakit hindi ka nakikinig? Mapait ang tubig, mapait at maasim. Bakit mo pa ito tinitikman? Talaga, Ginoong Wei, tikman mo. Subukan mo muna, saka mo ako paalisin. Sige na, dahil kay Tita Liu. Walang mapait na lasa ang tubig na ito. Kakaiba ito. Halos kapareho ng matamis na tubig na ipinadala mula sa bayan. Kahit na medyo kulang sa tamis. Pero itinuturing na itong dekalidad. Magkano ang balak mong ibenta sa tubig na ito? Ako, 200 wen. Tunay na hindi mura. Pero para sa kalidad ng tubig, sulit ang presyo. Gino Wei Wei. Magkano ang sasabihin mo? Sige na, huwag nang magbaba ng presyo. Gusto ko na ang 200 wen. Afu, kunin mo na ang pera. Naiintindihan ko na ang 200 na salita. Maraming salamat po, Ginoong Wei. Para dyan. Gusto kong malaman kung paano binabayaran ang upa sa lupa sa bahay ng prinsipe. Yel, hindi pa nga umaabot ang taas ng ulo mo. Gusto mo bang maging isang tagapag-uma? Gusto kong mag-arkila ng lupa at magtanim sa sarili kong paraan. Yung kita at gastos ay sarili kong pasya. Masyadong mataas ang presyo ng upa sa lupa. Ang pinakamagandang lupa ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000 salapi sa isang taon. 10,000, naiintindihan na. Wala nang bigas sa bahay. Bumili ng kaunting pagkain para makatikim ng iba. Sa gitna ng taglamig na ito, ikaw lang ang may puso na gumastos ng ganitong kalaking pera. Hintayin mong masaturate ang mga buto ng palay. Itanim ito sa lupain. Sa bagong taon, magkakaroon na tayo ng bagong bigas. Ay naku, ang bilis namang tumubo. Talagang kahanga-hanga ang tubig na ito. Sarap, 20 kilo, dapat tipid-tipid lang tayo. Sapat na ito para sa kalahating taon. Ang laki ng balde na ito. Baka makita ni Huio ng iba. Hindi pa rin nagsasawa. Pumasok na. Pwedeng maglagay ng tubig. Kahit na pwede ring maglagay ng pagkain. At hindi nagsasama-sama. Ang bango, ang sarap.
Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakatikim ng ganitong kasarap na puting kanin. Bakit ang lakas ng aking katawan ngayon? Mukhang hindi lang amoy ang meron sa pagkain na ito, kundi nakapagpapalusog pa. Ginoo, bibili ka ba ng butil o magbebenta? Maganda ang kalidad nito, maganda ang paninda. Magbigay ka naman ng patas na presyo. Ito ang unang batch. 140 bawat kilo. Tanggap ko na napagkasunduan na. Tapat ng may-ari ng tindahan. Madalas na akong babalik. Dumating na si Ginoo na nagdadala ng tubig, si Shejen. Sinasabing gusto niyang umarkila ng lupa namin. Ang lupa namin ay pwedeng aarkila ng 5 taon. Sapat na ba ang pera mong dala para sa 1 taon? Bumalik ka na lang kapag nakapag-ipon ka na. Ginoo Zhao, maaari na akong mag-umpisa. 6'1" na matanda. Bakit ka lumabas? Ilang taon ka na, binata? Sa tagsibol, 19 na ako. Hindi masama, magandang material para sa pagsasanay. Gusto ni Ginoong Zhao na magtanim. Bigyan mo siya ng pinakamagandang lupa. Dahil nagsalita ka na, matanda. Aayusin ko na ito. Shejen, swerte mo talaga. Kung gusto mong manatili sa tabi ko bilang isang diwata, ituturo ko sa iyo ang paraan ng pagkuha ng enerhiya para sa mahabang buhay. Gusto ko lang magtanim at mamuhay. Kapatid, parang tanga ka naman. Ang pagkakaalam ng matandang tao sa iyo ay napakalaking biyaya. Hahaha. May ambisyon ka ganyan. Maging aking engkanto ka muna. Bago magtagsibol, papayagan kitang magtanim. Hindi kita sisingilin sa renta. Walang anuman, makakapag-ipon ako para sa renta. Kunin mo ito at kumain. Para sa kalusugan, inumin ito sa tamang oras. Bukas, bumalik para kunin. Ang gamot na ibinigay ng Diyos. Naiinggit si Ginoong Zhao. Kung ilalagay ito dito at dumaan, mas magiging makapangyarihan kaya. Nakakabahala, bakit ito nagbago ng kulay? Walang anuman, ang ibinigay ng guro ng Diyos ay tiyak na hindi makakasama sa akin. Ang gamot ay umiinit. Ano ito? Akala ko'y nakikita ko ang loob ng tiyan ko. Parang maliliit na isda o hibla. Pumasok sa katawan ko. Hindi mahawakan, kahit anong pilit ko, hindi ko mahawakan. Hindi pwede, bukas kailangang tanungin si Dao Chang Xuanchen. Anak, bakit mo ako ginising ng maaga? Mastro, kagabi uminom ako ng gamot. Pagpikit ko, nakikita ko ang maraming hibla na parang pusit. Pero gusto ko silang mahuli. Pero hindi ko sila mahuli. CJ. Pagkakain mo lang ng isang pill, nakaramdam ka na ng reaksyon. Tunay na maganda ang iyong talento. Ano ba talaga ang isang immortal master? Ito ay ang espiritu ng kalikasan sa langit at lupa. Ang pagiging isang immortal at ang pagiging isang ninuno ay nakasalalay dito. Sumunod ka sa akin. Ituturo ko sa iyo ang paraan ng paghinga. Ikot ang enerhiya. Umupo ka ng maayos. Hawakan ang hintuturo at hinlalaki. Magpakatatag at makinig. Isipin mong may isang daloy ng enerhiya mula sa Baihui. Pumunta sa Tianshu at lampasan ang Zen sa isip. Tandaan ang pagkakaisa ng isip at puso. Huwag mag-isip ng kung ano-ano. Kung may mali kang naalala. Sa pag-ikot ng iyong enerhiya, maaari kang maligaw ng landas. Gaano karami ang naalala mo? 14 na beses, he. Kung bobo ka, ituturo ko sa iyo ulit, tingnan mong mabuti. Guro, 81 puntos de akupuntura. Kaya mong tandaan lahat. Lahat na alala ko na. Dalhin mo, 1 pildoras araw-araw. Mag-practice ng masigasig. Hihintayin kong maramdaman mong may daloy ng enerhiya sa loob. Sabihin mo sa akin. Ngunit, mangkukulam. Nararamdaman ko na. May isang maliit na ahas na parang daloy sa akin tiyan. Sige, ikutin mo ang iyong enerhiya. Gusto kong makita kung ano ang nangyayari. Guro, mag-ensayo na ako.
sadyang nagtipon, na parang mga daliri sa kamay. Guro, hindi ba ako nandaya sa'yo? Pag-aalaga, ito ay pag-aalaga sa lupain ng ngayon. Hindi ako pinabayaan ng langit. Anong nangyari sa'yo? Walang anuman, masyadong mahaba ang oras. Ang mga lumang buto ko. Hindi na kaya. Hawakan mo ang boteng ito ng elixir at inumin mo. Bumalik ka at punuin ang iyong dantyan. Ipon ang 1,000 hibla ng espiritu at gawing isang espiritu, saka mo ako hanapin. Mas mainam munang magpakabusog muna tayo. Sandali, bakit may maliliit na hibla rin ng espiritu sa palay? Sa boteng ito, kahit ordinaryong butil, basta't nakain dito, nagiging langit na pagkain. Kailangan mong mag-ensayo ng 1 linggong buong siklo para makahigop ng 3 hibla. Yung pagkain na ito ay katumbas na ng 1 buong araw na pag-ehersisyo. Mas mabilis pa ito kaysa sa araw. Ang gulo na nito. Dati, kalahating kilo lang ang nakakabusog na. Ngayon, kumakain ako ng 1 buong balde ng gatas. Pero pakiramdam ko, parang kulang pa rin ang tiyan ko. Pero talagang malakas na ang aking magic. Noong isang araw, yung 500 kilo na bato sa dulo ng nayon. Nabuhat ko ito gamit ang 1 kamay lang. Ito na ang huling panginginig. Sustentuhan mo ako. Ah. Nasira na. Ito ay isang anyo ng espiritual na kapangyarihan. Buksan. Mas malakas ito ng higit sa 10 beses kumpara dati. Sabi. Ang taas o baba ay nasa isipan lang. Hindi ito ang paraan ng mga Diyos. Ito ay isang mahiwagang kakayahan. Mukhang hindi na magtatagal ang guro ng mga Diyos na ito. Guro, nakabuo na ako ng isang uri ng espiritual na kapangyarihan. Paano ito nangyari ng ganito kabilis? Pumasok ka na at tignan ko. Lumapit ka ng kaunti. Isa, dalawa. Talagang narito ang amoy ng 01. Hahaha, hindi ako pababayaan ng langit. Hindi ako pababayaan ng langit, Swanchen. Halika, Shijen. Umupo ka sa pad. Ang purong amoy na ito ay kayamanan. Amoy mo ito, ipapasa ko sa iyo ang 2 hakbang ng paraan ng paghinga. Siguradong mas mapapabilis ang iyong pagsasanay. Guro, alam ko na malapit ka ng mamatay. Maliban sa aking mga magulang, ikaw ang pinakamabuti sa akin. Mag-alala ka kapag pumanaw ka na. Sisiguraduhin kong magdadala ako ng panyong itim at bibili ng pinakamagandang kabaong para sa iyo. Hahaha. Ang galing mong magbihis ng pang-alaala sa patay. Hindi ko inasahan na ang matanda tulad ko ay mapapahiya sa isang batang galing sa bundok. Haha, mangkukulam, ikaw. Anong nangyayari sa'yo? Sa bato kong ugat, may isang paraan para mapanatili ang buhay ko. Nais kong humiram ng isang bagay sa'yo. Handa ka bang magpahiram? Handa akong gawin ang lahat basta't makapagligtas. Ngunit ako'y isang magsasaka. Anong kayamanan meron ako? Bakit wala akong kayamanan? Ang iyong batang katawan na may malalim na koneksyon sa Diyos ay siyang pinakamalaking kayamanan. Anong balak mo? Masyado ng huli para sa pusa na mang-akit ng daga.
Talagang hindi matibay ang dugo ng mga mortal. Huwag nang magsikap, Shijen. Sa ilalim ng talisman, hindi ka makakagalaw. May nilagay na purong kaluluwa sa mga elixir na kinain mo kanina. Itong purong amoy ay pang-akit. Pagkatapos ng 1-0 tibok ng puso, ang iyong kaluluwa ay matutulog. Maging masunurin at ipasa mo sa akin ang katawan na ito. Naalala ko ang paglagay ng laso sa susunod na buhay. Huwag mong kainin ang mga bagay na galing sa hindi kilalang tao. Nais kong magpakatotoo sa sarili ko. Hindi ka nalason. Bakit wala kang problema? Ikaw na lang ang isang maliit na bahagi na nag-agaw buhay sa'yo. Huwag kang lumapit. Patay na. Talagang patay na. Totoo ang mga paraan ng pag-akyat sa langit. Siguradong marami kang kayamanan. Nasaan ang pera, ang galing-galing mong matanda? Wala ka man lang kahit 1 sentimo. 1-2, ang dami ng mga bangnote. Gaano karaming lupa ang mabibili nito? Magpakasal ng maraming magagandang asawa. Itong kayumangging elixir. Walang kasing lakas ng aking bigas. Ngunit itong birding elixir ay talagang marami. Guruxian, Linzixian. Nais makipagkita. Si Linzixian ay isang tanyag na tao sa loob ng 100 milya. Walang takot na lumaban. Nakapag-aral din ako ng sining ng mga Diyos. Bakit ako matatakot sa kanya? Manguna ka sa harap. Patawad, Guro. Ang lugar ng templo na inaayos ko ay matatapos na sa lalong madaling panahon. Pasensya na sa paghihintay, Guro. Talagang mas nakakaangat ang mag-aral ng sining ng mga Diyos kaysa sa magsaka. Guro, hindi ko alam kung kailan kayo lilipat sa templo. Naghanda na ako ng maaga. Bukas na lang sasamahan mo ako. Mangkukulam. Itong pangunahing hall sa Xiashan Guan, isang silid na may simpleng kwarto. Lahat ay ginawa ayon sa iyong utos. Sa likod ay may 5 munang kawayan. Mukha kang nasiyahan, di ba? Maganda talaga. Masaya na ako, okay na yan. Kung hindi masyadong magtanong, kailan ba matatapos ang pagbuo ng gawang buhay na pil? Hindi pa natatapos. Bumalik ka na lang mamaya. Ingat ka, Guro. Ako'y magpapaalam na. Nakatakot naman yan. Ang peking ito ay talagang hindi gawa ng tao. Kung hindi maihahandog ang gubendan. Kailangan talagang magalit si Lin Shaizong. Hey, hindi ko maihahanda ang gubendan na ito. Hindi ko pa ito may papasa. Dapat dagdagan ng maraming kawayan. Kailangan talagang maging mapait. Dagdagan pa ng kaunting ito. Tama na ang kulay. Makakaya bang linlangin si Lin Shaizong? Nasa inyo na ang mga bigas na bola. Magtanim ng palay at gulay. Dagdagan pa ng tubig mula sa pagkain. Hindi ako naniniwala na hindi ito mabubuhay. Kumain na kayo. Naghahanap si Lin Zixian ng espiritu sa buong buhay niya. Ikaw ang tanga, araw-araw kang kumakain ng handa na. Nakakagambala sa tahimik na pagninilay ng guro. Talagang isang kasalanan. Ito ang gusto mong solidong gamot. Salamat, Guro. Salamat, Guro. Huminto ka, Guro. Ang iyong kaibigan na si Daoist Yunking ay personal na dumating para hanapin ka. Nandito na tayo sa opisina ng bayan, naghihintay. Ang matandang kaibigan ni Dao Chang Yunking. Kung mapapansin niyang ako ay peke. Sa araw na yon, tuluyan na akong mapapahamak. Si Dao Chang Yunking, ang espiritu, ay nasa loob. Naghihintay sa labas ng hukuman. Kung may utos kayo, tawagin niyo lang ako anumang oras.
Isubo mo ang ulo, isang tabak. Ang pagtakip sa ulo ay isang suntok din. Plano na magpalit ng mukha at direktang tumakas. Kailangan munang maghintay. Panatilihin siyang kalmado at tingnan kung ano talaga ang gusto niyang gawin. Matagal na kitang hindi nakita, kaibigan. Ayos pa ba ang biyahe mo? Maraming salamat sa pag-aalala, kaibigan. Lahat ay maayos. Haha, tingnan mo ang hitsura ng kaibigan. Sa wakas, natupad na ang bagay na ito. Natutupad na ang pagkuha ng katawan. Tama, sa wakas ay natupad na. Mabilis, sabihin mo sa akin. Ano ang pakiramdam ng muling pagsilang sa ibang katawan? Ay, mahirap ipaliwanag. Ang sakit ng pagkakapunit ng kaluluwa ay halos hindi na ako nakabalik. Dahil nagsimula ka na muli. Hindi ko na rin masasabi na nabigo ako sa tungkulin ko. Itong pamamaraan at isang halamang gamot na pang-alis ng pagkalito ay nakuha ko matapos gumamit ng 3 pagsasanay na pambuo ng enerhiya. Kaibigan, saan ang lugar ng lumang kuweba na ito? Nakita na ulit ang liwanag ng araw. Kahit na itinago natin ang ating mga hakbang, hindi rin natin ito mapapangalagaan ng matagal. Mga ruins ng silanganing tanggapan. Walang kabuluhan, wala namang kayamanan dyan. Bakit pa tayo mag-aaksaya ng panahon sa pagninilay? Dapat kang magbalik sa ikalawang antas ng espiritu agad. At sanayin ang teknik na ito hanggang sa maliit na tagumpay. Para makapagpasok tayo sa labirinto. 3 buwan, hihintayin ko ang kaibigan ng 3 buwan pa. Isang piraso sa maliit na bayan. 100 punong pumasok sa malaking lungsod. Ano ba talaga ang antas ng espiritu? Kahit na nagawa na. Ngunit ang espiritu nito ay mas malakas ng ilang dekada kaysa sa bigas. Walang pakialam kung anong uri ng ganoderma o damo, basta't nasa kamay ko ito. Dapat itong mag-ugat at umusbong sa lupa para sa akin. Naging kayamanan na ito sa bote. Talagang ikaw ang aking buhay na ugat. Para mahasa ang spell na ito, kailangan ko munang maabot ang naling second realm. Sobrang bagal kumain ng kanin lang. Kailangan kong mag-practice ng cultivation pill na nakasulat sa manual. Malugod na tinatanggap ang Immortal Master. Ako'y labis na naguguluhan at nagagalak. Hindi ko alam kung paano ako makakatulong sa inyo. Kailangan ko po ng halamang pangbuhos ng espiritu na ito. Iutos mo ito. Sino ang makakahanap? Bibigyan ko ng 3 solidong gamot. Ito ay tiyak na solidong gamot. Huwag mag-alala, guro. Kahit na kailangan kong baligtarin ang buong siyansyan. Tiyak na hahanapin ko ang gamot para sa'yo. Guro, hindi ko kayo bibigyan. Nagsagawa ako ng 5 araw na paghahanap sa buong bayan. Sa wakas ay natagpuan ng isang magsasaka. Tingnan ninyo, ito nga ba ito? Ito nga ang bagay na yon. Salamat sa inyong gantimpala, guro. Ako'y tiyak na gagawin ang lahat ng aking makakaya upang maglingkod. Sinasabi ng reseta na kailangan itong pakuluan ng 3 oras. Kahit isang sandali ay hindi pwedeng mawala. Diyos ko, tulungan mo ako. Huwag naman sanang maging lason itong pinaghalong ito. Ang kapangyarihang ito ay kasing halaga ng daan-daang bola ng bigas.
May pag-asa ng makalagpas sa ikalawang antas ng espiritu. Anong hitsura na, kailangan pa bang kumain? Ay, grabe, mas mabilis pa sa kuneho tumakbo. Kung gusto kong hulihin siya para sa karne sa bagong taon, tiyak na mahihirapan ako. Sira na. Hindi naman siguro siya namatay dahil lang sa sobrang lakas. Kahit anong mangyari, tiisin mo, Black Shield. Ito ay kapalaran. Ang sakit sa kamay, ha? Ang tanga mo naman. Hindi lang siya namatay, kundi nagkaroon pa siya ng katalinuhan. Itong katawan kong puno ng mga kalamnan. Mukhang hindi ko na matitikman ang adobong baboy. Iwan mo na lang ang pinto para sa akin. Nabago na talaga ang itsura ni Black Dune. Hindi rin ako pwedeng magpahuli. Sige, itutuloy ko na. Kakaibang pakiramdam, parang mas mahina yung epekto ng gamot kumpara sa una. Siguro kapag sobra na ang pagkain ng Immortal Pill, nakakasawa na rin. Basta makalusot, ayos na yon. Malapit nang mamunga ang mga piling na damo sa likod bahay. Pagdating ng panahon, magluluto ako ng ilang piraso. Kapag naitago ang espada. 3 araw lang at magiging maliit na antas na. Yun King, matandang tao. Gusto mong gawing pang-unang linya akong kasangkapan. Ngunit hindi mo alam ang mga paraan ko ngayon. Gagawin kong buo ang iyong matandang pugad. Ahaha. Anong kabaliwan ang ginagawa mo, tanga? Kakatapos ko lang ayusin ang pantalon ko. Sige na, sige na. Kung susubukan mong lokohin ako sa daan. Gagawin kong ulam ngayong gabi ang baboy na nakapiring. Ito na ang mutated na espiritu ng lahi, Malaki ang nagawa mo sa Black Shield ngayon. Hahaha, dahil nakuha mo na itong yaman na ito. Hindi na kailangang itago pa ang mga kalat na ito. Anong tinitingnan mo? Ito ang yaman ko. Kung susubukan mong kumain yan ng isang kagat lang, agad kitang papatayin. Habang tumatagal, lalong lalaki ang sukat. Hintayin mong lumaki ang kagubatang ito. Saka ako magkakaroon ng walang katapusang masarap na pagkain. Ito na ang huling potion, kailangan ko itong gamitin. Maninisid. Nagawa ng bahagyang magpataw ng mahika. Sa ganitong oras, wala nang lakas ng loob si Lin Zixian. Si Yun King.
Kaibigan, mukhang naabot na ng kamay ng sanlibutan ang maliit na antas. Medyo nakamit na. Napakabuti. Alam ko na ang kakayahan ng kaibigan ay pambihira. Hindi na tayo makakapaghintay. Maraming tao sa paligid ng yungib. Mahabang gabi, maraming pangarap. Tara na tayo ngayon. Baka may makakuha sa atin ng pribilehiyo. Kaibigan, sandali lang, maghahanda ako. Itong kawayan, kukunin ko na. Itaas mo sa akin. Anong gamit pang depensa, hindi pwede. Isipin mo na lang na ito ang aking sandata. Maganda ang pakiramdam. Tama lang ang bigat. Itago mo ng maayos ang mga bigas na ito. Magtipid ka sa pagkain. Hintayin mo na bumalik ako. Dito na tayo. Hey! Si Hu Zhenfu ay makakaya lang ng 10 sukatan, magmadali na. Tingnan natin ang kakayahan mo, kaibigan. Hayaan mong makita ko ang galing mo. Itong isang halamang gamot na tinatawag na Jiyuan ang nagbunga ng libu-libong mga kamay na sumisipsip. Gaano ka sila kapangyarihan? Ang malaking estado ay isang gabi lang. Pero kailangan kong magpanggap ng medyo mahirap. Para hindi magduda itong matandang espiritu. Nil na sistema, sira na. Mag-ingat, ito ay ang Greenwood Spirit Seeking Array. May 3 kahoy na simbolo ng espada sa loob. Kung hindi mag-iingat, mapaputol ang puso sa mga palaso. Ang galing ng pagkaunawa mo, kaibigan. Kung ikaw lang sana. Kung maganda ang iyong espiritu, noon pa sana ay nakuha na ng 3 pangunahing sekta. Bilang kanilang personal na disipulo. Ay, kaya mong sirain ang palasyang ito. Lahat ay salamat sa iyong kabutihan. Sino ba ang unang makakakuha nito? Kaibigan, mauuna ka na. Gusto ng matandang Soro na dalhin ako sa bitad. Talagang wala ni isa sa mga nag-aaral ng sining ng pag-akyat ang walang masamang balak. Hahaha. Akala ko'y walang silbi ang dala mong kawayan, pero may ganitong gamit pala. Mukhang bulag ako sa mga bagay na ito. Tama, tama. Walang anuman, kaibigan. Mas mabuti pang ikaw ang mauuna. Sige, ako na ang magbubukas ng daan. Mahigpit ang mga batas dito. Ang mga buto na ito ay tiyak na nagmula sa isang tanyag na tagapagsanay. Kaibigan, mukhang nagkaroon tayo ng pagkakataon sa malaking kapalaran. Tama ka, kaibigan. Marahil talagang makakakuha tayo ng higit pa. Kung ayaw mong mawala ang bata, hindi mo mahuhuli ang lobo. Ang talisman na ito ay gumastos sa akin ng 2 pirasong peyuandan. Unang antas ng medium na hangin ng pagsalakay. Salamat, buti na lang at nag-ingat ako. Kung hindi, hati na ako ngayon. Talagang puno ng panganib ang mundo ng mga cultivator. Kahit patay na, hindi pwedeng maging kampante.
Yari. Isang sirang magic tool. Piraso ng merienda. Mga piraso ng merienda ito. Haha. 3 piraso, yumaman na tayo. Haha, ang matandang The Waste ay nagsulat nito sa bahay niya. Mas mahal pa ito kaysa sa piwandan, ilang beses pa, haha. Ito ang susunod na bahagi na sumusuporta sa espiritu ng mga kasanayan. Haha. Kaibigan The Waste. Dito nakatala ang mataas na uri ng kasanayan, ang Xiao Xing Yuan Gong. Katatapos ko lang mag-focus ng husto. Pasensya na, matagal ka nang naghihintay, halika na. Tingnan mo rin. Dinwe, magpakamatay ka na. Lene. Ikaw ang hinihintay ko. Ay. Paano mo nagawang kontrolin ang pormasyon dito? Hindi ito possible. Ilabas ang pananggalang na amulet. Ay. Kaibigan na 6-1 Chen. Nagkamali ako, nalulung ako sa masamang hangarin. Dahil sa matagal na nating pagkakaibigan. Patawarin mo na ako. Ikaw ang nagpilit sa akin, yeah. Hahaha, ano ang lasa ng espiritu na ito? Kakaakyat mo lang. Hindi magkasundo ang kaluluwa at katawan. Pag ininom mo ito, matututo kang mawalan ng kaluluwa. Hahaha. Espiritu na wala. Ikaw. Bakit hindi ka pa nahihiwalay sa iyong kaluluwa? Hindi ka pa ba nagtagumpay sa pagkuha ng katawan? Matandang Soro, tumingin ka ng mabuti. Ito talaga ang katawan ko. Yung lason mo wala yang kwenta. Tanga. Ikaw pala ang huli. Ito ang pagpatay. Lunsod ng mga Diyosa. Bayan ng mga tagapag-ayos ng kapalaran. Masyadong maliit ang Xianshan. Kailangan kong tingnan ang lugar na ito. Itong maliit na 5 elemento, mas malalim pa kaysa sa sutra ng matandang guro. Kaya naman pala gustong-gusto ni Yun King ang lolo mong Soro. Yung teknik na ito ay may halong masama. Kapag wala ang pangunahing kasanayan sa pagmamanyobra ng espada, hindi ka talaga makakatapos. Lumabas ka na. Kahit hindi ko alam kung paano gamitin. Pero kung ipagbibili ko ito, siguradong makakakuha ako ng maraming merienda. Itago mo na ito nang hindi nakakaabala sa pag-ipon pa. Sa susunod na lokasyon, mas mabilis ang trabaho. Maliit na pagsira ng Dan. Tumutulong sa unang at gitnang yugto ng breakthrough ni Nalin. Magandang bagay. Kapag mayroon nito, hindi na ako mag-aalala sa breakthrough.
Dobling lakas ng katawan. Ang karaniwang mga espada at tabak ay hindi na makagasgas sa balat. Ito ang tunay na payuandan mula kay Yongking. Tulad ng hitsura ng ginawa ko sa tradisyonal na paraan. Amoy din ito. Walang pagkakaiba. Basta't dumaan sa isa zero bote ng espiritu. Ang gamot na ginawa ko sa tradisyonal na paraan. Mas malakas pa kaysa sa orihinal na gamot. Pero may kaunting kakulangan pa. Mahigit 2 linggo na, walang kahit anong progreso. Nasa bingit na ako. Sabi ni Xiao Zhali. Walang ganitong maliit na resibo. Sa buhay ko, magiging pangalawang antas lang ako. Hindi kumpleto ang mga gamot. Walang paraan para manatili dito. Punta sa Xianyuan City. Pumunta sa lugar kung saan nagtitipon ang mga cultivator. Subukan ang swerte. Nasa mapa, dito talaga. Baka naloko ako. Tingnan mo sila. Tapos tingnan mo sarili mo. Sa daang ito, parang mababali na ang puwit ko. May kapalaran ba ako sa mga Diyos? May remaining 7 buwan pa bago mag-expire. Huwag kalimutang magdagdag ng isang pagsasanay na pabango at lunukin ito. Ang kaibigang ito ay mukhang interesado sa lugar na ito. Yung lugar na interesado ka, ay isang napakamurang tirahan na may mataas na halaga. Tahimik at mapayapa. Punong-puno ng espiritu. Pinakamainam para sa pagdedilihensya at pag-aaral. Paano ang pagkalkula ng renta? Mas makabubuti ang buwan ng pagkalkula. 5 tael bawat buwan. Kung ang ginto ay ibebenta ng maaga sa loob ng 3 buwan, maari pang magkaroon ng kaunting diskwento. Nagrenta ako ng 3 buwan. Agad akong lilipat. Salamat kaibigan. Ito ang token para sa pagpasok sa ibang bahay at ang kontrata ng pag-upa. Sa tulong ng token, maaari kang makapasok at makalabas ng libre sa pintuan. Pwede ring gamitin para buhayin ang espiritu sa loob ng bahay. Ang panahon ng pag-upa ay mula Marso 1. Nakarehistro na ako sa mga kinakailangan. Mula ngayon, dito na ang ating tahanan. Magpahinga ka ng maayos dito. Huwag kang maglakbay ng walang pahintulot. Pupunta ako sa syudad para mag-imbestiga. Babalik ako agad. Masyadong karaniwan ang pangalan dati. Sa malaking lungsod ng mga nag-aaral ng sining, tila ito'y mababaw. Madaling makuha ang atensyon ng iba. May dala akong 10 bote ng pagkakataon. Kaya't magpapalit ako ng pangalan. Mas mabuting tawagin na lang akong Shixuan. Malinis at malamig. Mas angkop sa daan ng pag-akyat. Mag-ingat ka, ang maingat na paglalayag ay nagdadala ng mahabang buhay. Uy, kaibigan. Nasa kalagitnaan na tayo ng pagkuha ng espiritu. Masyadong mabagal ang umasa lang sa pag-absorb ng espiritu. Nag-ipon ako ng kalahating taon ng mga peyuandan at pinalitan ito ng isang hongyudan. Talagang parang isang araw na mabilis ang pag-unlad. Pula ng red jade pill. Yung isang ito, parang 100 na panggaling sa yuan pill. Sa amin na walang pinanggalingan, hindi namin kayang ubusin. Maliban na lang kung ikaw ay kabilang sa mga angkan ng mga nagmamanang espiritu.
Makakapunta ka sa lihim na lungga ng espiritu para mag-aral. Red Jade Pill, panggaling sa Yuan. Isang antas, mid-grade na pill ba ito? Gamitin mo na ang 2 piraso ng Meng Shopkeeper, ng Yan Yang Flower, ng Yinling Z, ayos na yan. Chen Hui, 40 piraso ng Peiwandan. Ginoong Meng, ano ang ibig mong sabihin dito? Pasensya na, ako'y nawala sa isip. Kaibigan, mukhang maganda ang iyong kalagayan. Marahil ay handa ka nang mag-breakthrough, di ba? Maaari bang imbitahan kita sa isang paglibot sa kainan? Itong pagkain ay bilang paghingi ng tawad mula kay Meng. Itong matandang soro, matagal mo nang nakatitig sa aking danyaw. Ngayon ay gusto mong magplano sa tavernang ito. Nadala na ang mga ulam. Diretsong sabihin mo na, Panginoon Meng. Anong nais mong malaman? Ako si Meng Shan. Patawarin mo ang aking kabastusan. Ang iyong layunin sa pagbili ng Little Broken Barrier Pill mayong pagkakataon. Mukhang handa ng sumabog, di ba? Sa likod ng kaibigan mo, may kakilala ka bang? Isang master alchemist na kayang gumawa ng pang-isa na mid-level na pill. Ginoo Meng, ikaw ang mag-imbestiga. Lahat ng akala ko ay misinterpretasyon lang dahil sa instinct ko. Napakahirap gumawa ng pang-isa na mid-level na pill. Kahit ang mga lingda ni Zhu ay kailangang 1 taon ang nakatakda. Ang Peiwandan na hawak ng kaibigan ay isa sa mga bihirang nakita ko na napakahusay na ginawa. Bagamat may ilan na gumagawa ng Peiwandan, ngunit upang maabot ang ganitong antas, makikita na ang master na yon ay hindi lamang magaling, kundi may espesyal na ugnayan sa kaibigan. Gumawa ako gamit ang aking sariling paraan. At pagkatapos ay inilagay ang 1 bote ng elixir dito. Ganito ba kaastig? Ano kung ganon? Nais ni Meng na humingi ng tulong mula sa kaibigan. Handa ang pamilya Meng na maglingkod sa iyo. Ang mga ganoderma ay libre naming ibibigay. Kami na ang bahala sa benta. Nais lamang makipagtulungan sa guro. Dahil sa kanyang pananaw, marahil maaari kong makuha ang kanyang pirma. Dahil napakasinsero ni Meng Langbuan, dadalhin ko ang mga salitang ito. Ahahaha. Ang Peiwandan na ginawa sa tradisyonal na paraan, kung hindi lang 1 bote, hindi talaga magagamit. Kung talagang gusto niyang maningil sa kanya, kailangan munang gumawa ng ilang maliit na pildihang pangontra. Saktong nakuha ko na ang mga materyales para sa pill. Sa kabutihang palad, sa reseta nitong maliit na pildihang pangontra, may tamang teknik sa pagmamanupaktura ng pill. Kung hindi, hindi talaga gagana ang mga simpleng paraan ko. Ito na ang maliit na bill sa bayarin. Ilagay mo ito sa pagkain at subukan mo. Tingnan natin kung anong epekto. Dalhin mo ang gamot na ito kay Meng Shan. Hindi naman masama kung magdagdag ka ng kaunti. Kaibigan, sa wakas ay dumating ka. Ano ang mga tanong mo? Maari nang makipagtulungan ang guro sa pamilyang Meng. Ngunit may ilang kondisyon. Kailangan ng unang guro ng pulang jade pill. Resipe ng Yang Lingdan. Mas mabuti kung may isang antas na mataas. Makakakuha ang Meng family ng 1%. Bagamat mahal ang resipe na ito, tiyak na ibibigay ng Meng family ang buong suporta. Mga pangangailangan ng guro tulad ng Lingzi at Lingmi. Hindi kayo sisingilin ng Meng family kahit 1 sentimo para sa bawat Peiwandan. Basta't masakop na ang buong pamilya Meng. Sige, sabihin mo, Master, ang mga kondisyon mo.
Nais kong ipakiusap sa master na ang lahat ng mga susunod na maliit na pildihang pangontra ay ilalathala ko ng mag-isa sa aking pamilya Meng. At paano naman ang hati? Sa kita mula sa pagbebenta. Kumuha lang ang pamilya Meng ng isang bahagi bilang pasasalamat sa hirap. Ang natitirang 9 na bahagi ay sa master na lahat. Isang 9 na bahagi ay talagang makatarungan. Salamat sa pag-unawa, guro. Hindi ko alam kung dala ng kaibigang Shi ang mga likha ng guro ngayon. Sa totoo lang, nasa isip ni Meng na gusto talagang makakita ng mundo. Ang kulay at amoy na ito ay walang pagkakaiba sa nakasulat sa resipe. Kaibigan, talaga bang isang dalubhasa ang nagluto nito? Kung hindi, bakit walang halong dumi ang pill? Napakahusay. Ang master na ito ay di kaya ang kilalang isang danghilaga na master alchemist. Ang benepisyo sa pill ni Manager Meng ay maliit lang. Kung makakaugnay ka sa isang master, doon talaga mag-umpisa ang iyong pamilya Meng na makakuha ng magandang kapalaran. Napakatama ng mga mungkahi ng kaibigan sa daan. Ako'y nalilito. Kaibigan, pakisabi sa guro, tiyak na gagamitin ng aking angkan ang lahat ng lakas upang hanapin ang mga pahiwatig tungkol sa pulang jade pill para sa guro. Narito na ang mga espiritual na gamot, espiritual na kahoy, at espiritual na bigas, kaibigan Shai. Mahirap ang paggawa ng pill, guro. Ang mga espiritual na bigas na ito ay isang munting pasalubong mula sa akin. Ay, ito ang bayad sa pagtakbo ng kaibigan. Huwag magreklamo sa kaunti, palagi itong magkakaroon. Si Ginoong Meng ay isang matalinong tao. Malalaman ito ng guro. Talagang marunong makisama si Ginoong Meng. Ang bayad sa pagtakbo ay mas generoso pa kaysa sa totoong renta. Samantalahin ang pagkakataon na walang istorbo at magtrabaho. Dagdag pa sa naunang mga. Mayroon na akong 23 piraso. Ngunit ang mga bagay ay nagiging mahal kapag kakaunti. Sa isang buwan, maaari lamang magbenta ng 6 na piraso. Kailangan nating panatilihin ang interes ng mga tao. Dumating ka na, kaibigan. Nasa guro na yon. Magandang araw ang guro kahapon, nakabenta ng 3 piraso. Tatlong piraso, guro. Hindi ba't ang rate ng pagbuo ng pill ay 1-0 tandang palaramihan 1-0? Nagkamali si Ginoong Meng. 2 sa mga ito ay sayo. Ang natitirang isa ay ibinigay sa akin ng guro bilang pambayad sa alak. Isang simpleng regalo mula sa guro. Ito ang elixir. Kaibigan Shai, talagang nakakainggit ang iyong kapalaran. Tama, ang guro ay kamakailan lang nag-aral ng pulang jade elixir. Sa hinaharap, ang kanyang bahagi ay magiging lahat pulang jade elixir. Hahaha, sakto, may red jade din tayo ngayon. Nadala para sayo. Walang halong dumi. Ito ang pinaka-elite na yaman. Mas malakas ang epekto ng gamot na ito, higit 3 beses kaysa dati, ipag-practice mo. Nag-ensayo buong magdamag. At meron pang natira. Konting gamot na lang. Talagang napakamahal ng pagsasanay sa maliit na 5 elemento na ito. Sa wakas, napuno ko na ang aking dantsayan. Ang paglusob ay ngayong gabi na. Mula sa ikalawang antas ng pagkuha ng espiritu hanggang sa ika-4 na antas. Maaari na akong ituring na isang dalubhasa ngayon, di ba? Kung makikita ko ulit si Ginoong Yunking, hindi na kailangang lumapit. Sa isang pag-isip, maaari ko na siyang patayin.
Isang banyagang kabataan. Akala niya sa kaunting kakayahan sa alchemy, ay kaya niyang agawin ang kabuhayan ng pamilyang Zhou. Talagang hindi niya alam ang kanyang kalagayan. Ang ibig sabihin ng nakatatanda ay, dapat ba tayong kumilos upang parusahan ang batang ito? Maliit na bagay ang kayamanan, ngunit malaking bagay ang lihim na sining. Ang batang ito ay may mababang kakayahan, ngunit nakagawa ng napakahusay na elixir. Tiyak na may hindi pangkaraniwang lihim sa paglikha ng elixir. Inuutusan ko ang 3 tagapagtanggol ng angkan. Nadakpin ang batang ito. At kunin ang lihim sa paglikha ng elixir.